bang Women's Month? This month? This month. Oh, di ba this month? Kasi kayo very out naman kayo in public na walawa. Yes. Diba? It's a walawa, di ba? Yeah, very out kayo in public na it's, yun, women love women. Like, Yes. ano, like, wala bang pressure na pag out in public yung relationship nyo? Walang pressure na anything, na ganito, or pag may nare-receive kayong comments, blah blah, paano nyo na-handle yung mga ganun? Ikaw muna mag-answer. Feeling ko yung naging pressure lang sa Walawa is yung ano lang talaga, yung pag-come out mo sa first time. Kung paano mo ilalabas yung... Kasi syempre, dito naman before, di ba, hindi naman sobrang open ng Pilipinas sa ganitong... ang tawag sa atin? Sa ganitong gender ba? Yep. Hindi siya sobrang open. So, yun lang yung pinakang pressure. Pero pag na-overcome mo na yung pag-out mo sa family mo and friends, naging mas open na ako nun eh. Kahit anong ma-receive kong hate sa ibang tao, parang okay na ako, buo na ako. Kasi yung taong importante sa buhay ko, tanggap na ako kayo, eh. no? Diba? Oo. So kahit anong sabihin nyo sa akin na kadire, ganito, They're not gonna pangit, matter, no? Hindi na siya nagmamatter kasi Yep. buo na ako. Tanggap ko yung sarili ko. Tanggap ako ng mga taong importante lang sa O akin. anything yun naman talaga yung importante. Kumbaga, filtered ka na eh. Diba? Yes. Pag may pumasok sa'yo, parang sa comment section lang, kuwari sa TikTok, diba? Ito lang. Most relevant lang yung magpapakita sa'yo. At yun lang yung ma-absorb mo din naman. Na ano. Same with you. Yes. Ano yung question? Anong pressure? Ng... May pressure ba na like out in public kayo na... Ngayon wala namang pressure na out na ako. Walang pressure na nakikita kami public or like na labeled ako as bisexual or part na LGBT. Wala namang siyang pressure. Mas may pressure siya for me nung hindi pa ako nag-out. Kasi parang pag nasa closet ka, anytime parang mabubuko ka. Tapos yung feeling mo na parang, hala, paano pag nalaman nila? Ano yung sasabihin nila? Ala, yung ganito, yung ganyan. Especially pag marami kang kinukonsider ng mga tao, yung family mo, yung friends mo, or maraming bagay. So, ngayon, wala akong, diba, nagsistutter siya. So before, mas yung worry ko na hala, pag nalaman ng tao, ano yung sasabihin nila, ano yung Yeah. ganito, ganyan. Pero nung nag-out na ako, especially nung naging kami na, wala na akong naiisip na negativity na possible na sabihin nila. Kasi kahit, tulad ng sabi niya, kahit anong sabihin nila, at the end of the day, hindi na yung nagmamatter. Kasi yung mga taong importante sa akin, tanggap ako. Yun naman yung mahalaga dun eh. Ano nag-push sa'yo na? Mag-out? Oo. Siya! Oh, shit! Siya. I was part of the LGBT community since 13 years old ako. Actually, before pa. Confirm ko lang no 13 years old ako. Damn. And alam nila yun? Alam na, in-out ko naman na eh. Since nag-out ako, sinabi ko naman na yun. Ayun, 13 years old pa lang ako, hindi na talaga, confirm ko na hindi na ako straight. Pero, wala talaga akong balak sabihin sa kahit na kanino. Parang, kung magkakagusto man ako sa babae, kami lang yung may alam or yung mga close friends ko lang, hindi Yeah. alam ng family ko, hindi alam nung karamihan, ganyan. Tsaka wala talaga akong balak. At hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan Hindi naman kasi, kailangan. It's you. I mean. It's me. Tsaka sobrang madami din akong kinoconsider and ayoko makisabay lang sa mga trend kasi maraming mga tao ngayon nakikisabay lang sa, uy, bisexual ako, uy, lesbian ako, para lang sa views or para lang sa, alam mo yun, ang daming ganun yung mga nagko-queer bait sila na akala nila parang ang bilis lang mag-out. Alam mo yun? Kung akala Yeah. nila parang kapag ka na ganun ka, astig ka, maangas ka. Pero yung totoong pressure sa mga taong part talaga nung community, sobrang Yung hirap mag-out. As in, imaginein mo yung pressure, yung takot, yung judgment ng mga taong kakaharapin mo. Sobrang mahirap yun. Yeah. So, nung nagustuhan ko na siya, na-feel ko na mahal ko na siya. And parehas Shit, kaming public kakaiba. figure. Kakaiba talaga. Doon ko nasabi na parang, siya kasi nung una, napag-usapan natin to kanina, willing siyang mag-settle lang na kahit hindi maging kami, okay lang siya na mag-settle na may something kami, okay kami, basta siya yung kasama ko. Damn. Kahit na parang hindi maging kami or kahit hindi malaman ng mga tao, pero ako parang hindi, kasi love ko na siya, tsaka walang may deserve na itago. Alam mo yun? Shit. So parang gusto ko siyang ilabas. And at the same time, ilabas yung sarili ko sa closet ko. Kasi, parang deserve ko rin ng freedom. Alam mo yun, iba yung feeling. So, before, sobrang grabe yung pressure sa akin nung hindi pa ako nag-out. Pero nung nag-out na ako, like what I've said, at the end of the day, kung yung mga taong mahal ko sa buhay, accepted ako, mahal ako, at mahal yung taong mahal ko, wala na akong pake sa mga ingay ng ibang tao na, kadiri, ganto, ganyan, ganon. Guys, love is love. Shit. You cannot choose whoever na mamahalin mo. Ganda. Diba? I mean, diba,
marami talagang tao pa rin hanggang ngayon yung hindi open sa same-sex relationship, Oo naman. sa LGBT community. But at the end of the day, hindi mo kailangan mag-agree sa maraming bagay. Kailangan mo ng respeto. Respetuhin yung mga tao sa paligid mo. Tsaka hindi mo naman hinihingi na every people to accept you agad. Exactly, I mean, exactly. ano lang, if you don't like me, it's okay. It's Just okay. treat me as a normal. As a human No, being. tao diba? lang. Yeah, that's true. So, respect talaga ang pinakamahalaga sa maraming bagay, especially sa mga tao na hindi kayo parehas ng beliefs. Hindi kayo parehas. Kasi different people, different understanding, different beliefs, diba? And actually, yun din ang ano ko sa Will Talks. Kaya gusto ko din ikipag-usap sa iba't ibang tao. I mean, hindi para i-force na kung ganyan paniniwala mo, hindi naman kailangan ganun din agad maging kayo paniniwala. I mean, I'm gonna listen to you. Yun story mo, yan story mo. That's what you want to live by. Di, go. I mean, yun naman, wala talagang pilitan. Just tratuhan lang ng Mahalaga yung respect. Oh. Okay, yan yung gusto mo, ito yung gusto ko. Magkaiba tayo pero I'll still respect you. Yeah. Diba? Iba rin nagagawa ng love no sa inyo. Yeah, that's true. Shit, insert music. Tahanan mo ako. Mga trending clip. Comment. Pero alam mo, ang hirap dati na mag-come out talaga. Especially before, especially yung mga dating yung mga babae na nagkakagusto rin sa babae, or like, since Women's Month naman, yung mga wulawu. Yeah, yung mga Ayan. wulawu. Ay, mga women love women. Sobrang hirap, and grabe yung pagka nakakakita ko ng mga picture nila, matanda na sila sa mga picture nila nung bata sila, kung gano'n nila tinago, pero mahal na mahal nila yung sarili nila. Paano mo na-confirm sa'yo na, shit, hindi ako straight? Nung elementary pa ako, nagkaka-crush na ako sa babae. Alam mo na siya. Alam ko na siya. Pero nung meron lang specific na scenario na sabi ko talaga na, hindi nga talaga. Kasi Ilan taong ka nun? 13, 12, 13. gano'n. Ako naman, parang preschool pa lang ata ako, may picnic kami, tapos pinag-partner kami ng isang babae, tapos parang kinilig ako. Totoo? Oo, tapos pero kasi di ba before, parang pag sinabi na, hindi pag gusto ka sa babae, tomboy ka. Ayoko matawag na tomboy kasi alam ko sa sarili ko, hindi ako tomboy. Ano ba? So parang na-part sa akin na hindi ako tomboy hindi eh. Pero hindi ko ma-deny na nagkaka-crush ako sa babae. Pero nagkaka-crush ka rin sa guys. Oo. Ikaw din, Ward. Yes. So, bisexual kami. Kami yung B sa LGBT. So, attracted kami both men and women. But as of now, not as of now, pero even before, mas malamang sa akin yung girls. Wala ba yun yung mas attracted sa guy? Walang ganon. As in same lang. Mas malakas yung attraction ko sa girls compared sa guys. Pero na-attract pa rin ako sa guys. Oo, ganon. Pero matatawag mo siyang bisexual pag attracted ka sa both. Both. Okay. Yes. So basically, we're not lesbians. We're not just parang attracted sa girls lang, like straight Kaya girl, hindi siya ganyan. tomboy, ganon. Ganon. So, we're not lesbians, we're bisexuals. But as of now, attracted lang ako sa'yo. Tahanan mo ako. Di Sabi sa Sabi ng babae. most offensive thing na nasabi sa inyo, paano nyo na-handle yun? Siguro Siguro sa comment, kahit sa comment. sa Facebook kasi, pagka nag-post ka ng like kaming sexy dalawa eh. Yung parang yung akin na lang kayong dalawa, yung mga ganun. Nakakabad trip yung mga matatanda sa Facebook talaga na parang first time makakita ng babae sa buhay nila. Diba? Parang hindi ka ma-offend, mandidiri ka. Bakit may mga ganyan? I mean, hindi ko nila lahat ng lalaki. Pero ang dami pa ding ganun. Ako baga, yun yung mga na-receive mo naman kasi na comment. Oo, na parang may time pa ha. May magchat-chat sa Facebook, magsisend ng nila. Sa dick pic. Oh my gosh. Oo. May mga ganon. Like, what the heck? Putulin ko kaya yun, tas iprito ko. Charay! Di ba na parang, hindi naman, di ba, ayun yung dapat nating, dahil Women's Month naman, na parang dapat secure tayo, na ma-feel natin din na safe tayo anywhere tayo pumunta. Kahit anong suot natin, kasi, di ba or kahit anong gender expression natin. Oo, na parang, sinasabi, sayang kayo, akin na lang kayong dalawa. Ayun, oo. Isa yung parang, sayang naman kayo, akin na buntisin ko kayo. Oo. Parang ganun, sayang lahi nyo, buntisin ko na lang kayo dalawa. Parang,
kaninong tatay ka ba? O, alam mo yun? Ano nyo doon? Anong thoughts nyo pag may nagsasabi sa inyo na sayang kayo? Actually, we're not sayang. Sayang yung mga taong yung utak negative yung thoughts or yung thinking sa mga tao, sa mga babae na nagkakagusto rin sa kapwa babae. Hindi kami sayang just because wala kaming boyfriend or yung naiisip nyo na dapat hindi yun yung nakikita ninyo. Walang sayang because we're loving other people na talagang gusto namin. So, walang nagiging sayang sa ganung parte. Kasi, diba sabi nila, ang sayang yung ganda, sayang yung lahi. Well, sa technology ngayon, sobrang kaya ng magkaroon ng baby. I Ang dami ng pwedeng mangyari. And there are a lot. Never magiging sayang ang kahit na sino just because hindi nyo nakikita yung bagay na gusto nyong makita. Walang naging sayang. Ang sayang doon, yung iniisip mo pa rin yung mga bagay na dapat umuusad ka, na pag-iiwanan ka sa dati, na dapat mas nagiging open yung mind mo sa maraming bagay, na sana mas marami ka pang knowledge na natututunan ngayon kung open lang yung mind mo. Yun yung sayang. Yung kulang pa rin yung knowledge mo sa maraming bagay. Pero yung mga taong nagiging acceptable or nagkakaroon ng acceptance sa maraming bagay, yun yung mga hindi sayang. Tulad namin. O, di ba? Masaya naman kami. Kakanta sana ako kaso. sabi sa akin na sa harap. Hindi, para sa akin, yung mga nagsasabi lang naman na lalaki na sayang, yun yung mga lalaki na parang naapakan yung ego nila na, bakit hindi sa akin tong babae na to? Ang ganda-ganda. Parang, ano sila sa, iba yung mga lalaki na galit sa tomboy. Di ba? Madaming gamot sila sa mga tomboy. Siguro kasi, naapakan yung ego nila na, itong babaeng to naka-pull off, ang gandang babae din. Di ba? Tsaka, hindi ako na-offend sa sayang eh. Kasi masasabi mo lang na sayang ka kapag nagtiis ka sa isang tao na hindi ka naman masaya. Ayun! Or nagtiis ka sa situation na hindi mo deserve. Yun yung sayang. Oh my gosh. Pero pag nasa sitwasyon ka na masaya ka naman, fulfilled naman yung dreams mo, yung goal mo, hindi ka sayang. Exactly. Yan, ako hindi ko rin mag-gets the hate that people get kapag wala namang ginagawa sa tao. Yun talaga hindi ko mag-gets. Like, minsan nagpa-ponder lang ako whenever ka pa nag-doom scroll ako. Tapos nakikita ko, people hating on people, this person hating on this person. Like, kung wala namang ginawa sa'yo, like, tapos bigla kang nangiinis dyan, like, nakita mo na, ano namang ginawa sa tao? Exactly. Bakit? Alam mo, minsan yung ibang tao, parang hindi sila happy pag nakakita sila ng ibang taong happy. Na masaya, no? Kahit anong klaseng gender yan eh. So parang, alam mo yun, parang dahil hindi nila na-experience yung ganong feeling or yung ganong relationship or yung ganong happiness, they tend to be insecure na Yeah. parang dapat ganyan din ako pero dahil hindi nila na-experience yun, nagbabash sila, nagsasabi sila ng negative na word sa mga tao na yun dahil hindi nila na-experience and nag-hope sila ng ganun din kasaya. Tapos nagko-comment sila ng negative just because they're not experiencing it. Tama. Alam mo yun, parang deep down in their hearts, gusto lang naman din nilang maging masaya ng ganun eh. Regardless of what kind of gender man yan eh. Parang, hala, grabe no, sila parang same sex sila, pare silang girl, pero grabe yung saya nila, grabe yung ganito nila. Alam mo yun, deep down sa heart nila, parang gusto din nila yung ganun eh, regardless And eh. Alam mo yun? sometimes kung minsan kailangan, ayun, parang uunawain mo na lang din baka talagang hindi rin nila nakukuha yung love na gano'n. Minsan magigets mo na lang din na, okay. Pero don't get me wrong ako personally, I respect every people na talagang yung beliefs nila talagang deep or like nandun pa rin sa dati or like they're basing it sa yung mga old school. As in, sobrang walang problema dun kasi magkakaiba tayo ng beliefs. If ayaw nyo ng ganito or okay kayo sa ganito, wala talagang problema dun. Nagkakaroon lang talaga minsan ng talo or nagkakaroon lang ng problema if you start to disrespect other people. Pag nagsabi ka kasi ng mga bagay, like for example, pag nagsabi ka na ako, like what you said kanina na ito yung preference ko or ito yung gusto ko, yan yung sa'yo. Yep. Hindi kita i-hate just because magkaiba tayo ng gusto. I'll still respect you Yep. because we have like different upbringing, different Doon ka opinions lumaki, and stuff. doon ka, Exactly. So, again, walang problema kung magkakaiba tayo ng beliefs and everything. Old school man yan or whatever kinds of school man yan. But the thing is, you don't have the rights na manliit ng ibang tao, mambastos ng ibang tao, mag-ano ng ibang tao just because you think yung ini-stand mo is yung tama. You don't have any rights na mag-disgrace, mangpahiya, mambastos just because yung naiisip mo tama yun sa'yo and then mali sila. Yeah. But I really appreciate other people na
if ever feeling nila na tama sila, nagbibigay sila ng lesson or ng learnings without disrespecting other people. Sobrang na-appreciate ko yung mga taong ganun. Yeah, Pero hindi, kasi hindi naman kailangan. exactly, if you think you're right or if you think ito yung tama or ito yung dapat and stuff like that, you don't need to disrespect other people kasi mas lalong walang makikinig sa'yo at ikaw yung mukhang, alam mo yun, kontrabida sa buhay ng mga tao. Hindi mo kaya maging masaya just because iba yung upbringing or yung beliefs mo. Ano naman best compliment na na-receive nyo from comment section? I mean, syempre, di nyo naman kilala. Like, from your fans. From... Siguro yung na parang inspiring yung relationship namin. Oh, damn. Diba? Na parang para sa akin kasi sobrang compliment na may mga taong na-inspire sa'yo personally or sa amin dalawa. Kasi sa panahon ngayon guys, sobrang hirap nang maka-inspire ng tao. Sobrang hirap nang makatouch ng tao. So, yung masabi pa lang na sobrang inspiring nyo, sobrang inspiring ng relationship nyo. Lalo na sa mga yung mga nag-comment na matatanda na sila. Tapos dahil nga sobrang hirap mag-out before, nag-asawa na lang sila kasi yun yung tanggap ng Society. ng society. Oh my God. May ganong comment sa amin na parang, shucks, ang hirap naman nun, ang hirap naman, pero syempre ganun talaga, iba-iba tayo ng nangyayari sa buhay. Pero yung makabasa kami ng ganun, parang kami yung natatouch na parang, shucks, sobrang swerte na natin ngayon. Ang sarap makareceive ng ganong compliment. Diba? Na parang yung isa kayo sa reason bakit okay yung mental health ko dahil nanonood ako sa inyo. Yun yung mga isa sa sobrang sarap basahin. Isa compliment ba sa amin. Hindi yung ang ganda nyo naman. hindi ganun. Sobrang babaw nun. Pero yung mga ganong comments, isa sa nakaka-touch ng heart talaga namin. And also guys, please take care of your mental health. I mean, Yes. don't let other people Ruin. yun yung mental health nyo. Like, lalo na sa panahon na to, oh my God, guys, come on. Like, protect your energy. Like, Choose your battle wisely as well. lalo na kung di mo naman kailangan labanan nyo, huwag nang labanan. Exactly. Oo. If May hindi mga- siya worth it, hindi siya dapat bigyan ng energy. Tawag na to, ako naman, siguro isa sa parang sobrang natutuwa ako pag nakakabasa ako, pag sinasabi nila, grabe yung courage namin. Kasi tulad ng sabi niya, aside sa meron kaming mga underage, nasa middle age, and may mga talagang medyo oldies na talaga kaming viewers, like 40s, 50s, 60s, may mga ganun kaming viewers talaga. Girl, Kasi may kita mo sa demographics. oo, girl, boy, bakla, tomboy, butik, ibaboy, lahat kompleto. So, ang isa sa natutuwa ko kasi yung courage, kasi may mga comments ako nakita na, yun nga, sila, nung panahon nila, wala silang courage, talagang nagtago sila, na kahit sobrang masakit sa loob nila, ganyan. Alam mo yun na parang hindi man nila nagawa, pero masaya sila na may mga taong nakakagawa na ngayong panahon, na parang hindi na nila That's kailangan nice. itago, na parang, alam mo yun, parang pag nakakita ko ng mga ganong comments, nalulungkot ako para sa kanila kasi yung Yeah. freedom hindi nila na-feel. Imagine mo Alam mo, yun? ang nice ma-receive and at the same time, ang Nakakalungkot. shit. Like, ganun. But, yeah. Alam mo ba, may mga ilang beses akong parang may mga supporters na nakikita namin. Alam mo, may mga pupunta talagang mga nanay tsaka lola na as in, sobrang, may one time nung birthday ko, sinurprise ako ng mga ward fam. Hi mga mahal, I love you so much. Shoutout sa inyo. Sa'yo, hi mga mahal. Ay, mga mahal. Ward fam guys, ward fam. Baby, do better. Pero, alam mo, naiyak ako nung birthday ko. Kasi sabi niya, hi mahal. Tapos, na siya, nanay na siya. Parang lola na nga ata siya. Sobrang na-touch ako. Parang, may ganito pala talagang mga nagsusupport. So, parang universal. As in, walang age, walang Pilipinas to ibang bansa man. And sobrang, Solid ng nyo. as in, sobrang nakakatuwa. Grabe. And sobrang happy kami na nagiging influence kami sa maraming bagay. And at the same time, nagiging courage kami in a way na parang pwede pala yung ganito na hindi pala dapat matakot, mahiya, magganto, maging... Kasi minsan yung iba, imbis na express nila yung sarili nila, nagiging rebellious sila. Kasi hindi nila ma-express yung sarili nila kasi wala silang freedom. Alam mo yun? Parang ganun. So happy kami every time nakaka-receive kami ng positive comments sa namin, relationship namin, tapos kung paano nila
nagiging inspiration siya, parang nagiging goal siya sa iba. Yep. Na goals, ganyan-ganyan. Tapos, akala nila saglit lang kami, pero 3 years na kami. Di ba? Nag-3 years. Tulis mo kayo? Moments, rin namin bukas, 3 years and shit. 1 month. Yeah! Oh, shit. Yeah. Di ba? I mean, oh my gosh, so amazing. So, akala ng iba before, content na kami, which is, by the way, we never do that. Hindi nagka-content kasi yung mga content, madali yan Puno? masira. Puno ba to? Ang dahon, may dahon sa gilid. So, kumbaga, akala ng iba before, saglit lang kami, ganyan, trial lang, ganyan. Eto, after 3 years, kami pa din, going strong, di ba? So, Tsaka, di ba yun. kaya ngayon yung una kong tanong sa inyo, I mean, di ba? I mean, kung may pressure ba, pag out yung relationship nyo, and guys, kung ano nakikita nyo on cam, I can definitely vouch sila yon off cam. I love And minsan mas malala pa. Actually. Worst mental health scenario mo, if it's okay to tell it, worst mental health na scenario na nangyari sa'yo, and paano mo na pick up yung sarili mo from that? Kasi baka makakuha tayo ng ano. I'll share mine also. Alright. Ako actually sobrang, ewan ko kapag kasi, Sige. kapag kasi nalulungkot ako, parang maya-maya lang masaya na ako ulit eh. Parang hindi ko siya masyadong, 'di ba, kapag malungkot ako, masaya na ako tapos hindi ko na siya masyado nadadamdam pag napag-usapan na namin. Kasi ako yung tao na parang hirap ako magsabi ng feelings ko. Parang dinadamdam ko siya. Kailangan ko bang sabihin, ginaganon ko. Pero every time naman na napag-usapan na namin ni Mahal, umuokay na ako. Hindi ako yung parang, para sa akin, wala pa ako nafe-feel na parang na-anxiety ako, nag-shake ako. Wala naman, wala ako, as far as I can remember, Tsaka wala strong naman. kasi ng support system mo eh. Kaya it's very important din na... Siguro, or nakakalimutan ko lang. I mean, but it's nice. It's nice na, I mean, Kunwari, malungkot ako, labas lang kami. Okay na ako. At siya, madami siyang share na nakita ko personally talaga. Ano kaya doon? Kwento ko kaya lahat? Anyway Ano guys, to, that has puno? been Will Talks, and thank you so much for Ano ulit yung question? worst mental health case scenario, and paano mo na pick up yung sarili mo from that? Actually, ang dami kong I think yung ano na lang. Worst. Yung verse niya, ako na magsasabi. Yung verse niya, nandun pa kami nun sa dati naming sinalian na show. Tapos parang, isang room lang kasi kami, madami kami doon, pero magka-room kami that time. Tapos parang sabi siya sa akin na, Mahal, parang di ako makahinga. Kasi hindi niya alam, panic attack na pala yun. Nahihirapan siyang huminga. Tapos iniisip niya, bakit hindi ako makahinga? Ano, may something ba sa ano ko? nasa-stress kasi ako nun sobra. Stressed siya, tapos hindi siya aware na pinapanic attack na pala siya. Tapos sinugod ako sa clinic. As in, nebulizer ako. Parang mini hospital siya doon. Sinugod ako sa doon. Tapos nebulizer ako, inenjekan ako, inano ako. And they said it was a panic attack. Yes. Anxiety attack daw. Oh. Kasi sobrang crowded ako noon, sobrang stressed ako, tapos hindi ko na-vent out yung stress ko. Parang sinasarili wala ka na ko siya. pag-releasean? Hindi, actually siya. Simula nung dumating siya sa buhay ko, sa kanya na ako nag-open up ng lahat ng pain ko. Pero before that, sarili ko lang talaga. Like, lagi lang ako umiiyak sa CR. Tapos, Yeah. after ko paglabas ko ng CR, okay na ako kagad, strong na ako ulit, ganyan. Without people noticing na hindi ako okay all this Yeah. time, parang ganun. Yeah. So, nung time na yun, siguro nagpatong-patong siya. Parang may isang scenario kasi na nangyari nun, tapos sobra ako na-stress. Inisip ko siya ng inisip, tapos parang hindi ako talaga okay. Tapos hanggang sa hindi na ako makahinga, as in, akala ko nung umpisa, parang ino-overthink ko lang, tapos hindi talaga. Yeah. Kahit anong pwesto ko, hindi, naninikip talaga yung dibdib ko, tapos sinugod ako, tapos ninebulizer ako, iyak ako ng iyak habang ninebulizer, ganun. Sobrang may part din sa akin na traumatizing yun, kasi hindi ko yun deserve eh, hindi ko dapat yun na-experience eh, pero dahil sa bagay na hindi ko ginawa or hindi ko naman dapat na-experience ko, kaya sobrang mas nakaka-stress siya pag naiisip ko pag siya. Oo, naalala mo parang rin. Paano mo hinilang? Tinulungan ko yung sarili ko eh, kasi sa moment na yon, syempre, tulong na rin ng medicine, yung nebulizer, yung mga in-inject sa akin, rest, yung mga tinig kong Pero, kasi anytime naman, kapag hindi mo tinulungan sa sarili mo, babalik ka dun sa sitwasyon na yun eh. Tinulungan ko yung mind ko eh, na kaya ko to, na lagi akong ganun eh, hindi, kaya ko yan, hindi, ganito. Finesse ko siya. Kasi sometimes, kapag ang napansin ko kasi, masyado akong facer sa mga problems eh. Kaya lagi ako nalulugmok sa moment na yon. Kasi parang inisip ko, kapag hindi ko siya i-face,
maraming phases na pwedeng bumalik ako sa ganong scenario ng paulit-ulit-ulit. So, piniface ko siya na hindi ako okay sa part na to, pero tutulungan ko yung sarili ko na maging okay. And then, hindi ko ito tolerate yung mga negativity na makakapagpadagdag dun sa bagay na yon. Or at the same time, kapag may mga negativity naman na hindi worth sa paglaban ko, hindi ko na siya pinapansin. Kasi, okay na, sige, bahala na kayo sa ganitong, kung sasaktan nyo ako, sisirain nyo yung image ko, or magaganto ko, okay lang. Basta yung mental health ko, hindi siya Protected. yes, protected Yep. siya. Yep, Wala yep, na akong yep, yep. pakialam. Parang ganun. Ganun ko siya na pero sobrang dami. Sobrang dami. Yeah. Pero thankful ako kay Lord kasi tinulungan talaga niya ako na I was praying so hard na Lord, tulungan mo ako makawala sa ganitong scenario, na hindi ko na to ma-feel. Pero dumating pa rin sa point na nagkaganon ako. Pero na parang bube-breakdown ako, bigla iiyak ako, manginginig ako, para nag-anxiety attack ako, pero thankfully, hindi naman na ako nasugod sa ospital, Naman sa ganyan. point na hindi ka ulit makahinga. Oo. Doon naman ako thankful din kay Lord. And up until now, hindi naman na na-experience ko pala yun nung And I nakaraan. think parang, Pero- kita ko naman, parang oo nga. Doing well naman, never naman kayo, pinabayaan din talaga na. Oh, grabe. Sobrang laking factor talaga pag prayerful kang tao. Kasi, Oo, sabi nga oo nila, naman. Like, if ako, you're, hard believer din ako if for you're a prayerful person, you're very powerful. Parang kahit anong iba to sa'yo ng mundo, iba to sa'yo ng kaaway, iba to sa'yo ng kahit na sinong tao, kapag ka ang lagi mong kausap or ang backer mo si Lord, you will rise kahit gaano ka matumba, ilang beses ka matumba, you will rise beautifully, you Yeah. will rise gracefully, na parang walang nangyari because hindi lang tao yung backup mo. Hindi ka nagpapatulong, hindi ka nagpapaawa o nagpapatulong sa ibang tao. Yung nakakakita ng pain mo or yung nakakakita ng nung kabutihan mo si Lord eh. Hindi mo kailangan mag-pretend, hindi mo kailangan Yes. magpa-victim, hindi mo kailangan mag-fake ng feelings mo or ng emotions mo. Kikita niya eh. 'Di ba? So, kahit gaano ka matumba 100 times, 1,000 Yeah. kang babalik ng maayos ka na okay Parang ka. ano lang din kanina, no? Kumbaga, filtered natin yung comments and at the same time, yung mga, parang di ba dati, yung kaninang usapan natin, okay na yun, okay na tanggap ako ng family ko, Yes. di ba? Kahit ano sabihin ng iba, okay na ako. But ngayon, kung ito backup ko, Exactly. di ba? Exactly. Ano pang titibag sa akin, Wala. Tama, Exactly. tama. Tsaka, ewan ko, dapat talaga super doble alaga on mental health. I mean, madali talagang tao lang naman, madaling maapektuhan Yes. ng mga sasabihin ng iba. But sometimes, kailangan mo rin talaga, nasa sa'yo na paano mo harangan no? Yan sinabi niya, okay, sige, hanggang dito lang. Not gonna let that Enter me. Tsaka Diba? hindi ko hayaang masira lahat sa akin pa ng Kasi minsan may maganon, lalo na sa mundo nyo or mundo natin na pag may mga comments, Yes. minsan mahirap ding maiwasan na kaya minsan natutuwa ako or na parang na-idolize ko yung mga tao na sobrang sabi nga nila dead ma lang sa mga ganito. I mean, nakakatuwa na. Minsan kahit sobrang secured ka sa sarili mo, pag may nakita kang comment diyan, kahit sabi mo dead mo lang, tatama yan sa'yo eh. Oo, meron pa rin. Ano ka doon na, parang medyo masakit yun ah. Or mapipikon ka. Oo, mapipikon ka. Pero, pag talaga kaya alam mo yung sarili mo, alam mo yung kaya mong gawin, alam mo tama yung paniniwala mo, alam mo yung worth mo, meron kang mga taong sumusuporta sa'yo at kilala ka nila, kahit anong sabihin talaga ng ibang tao, masasaktan ka, pero ma-realize mo na, ba't ba ako nasasaktan? Oo. May di naman ako kilala niyan eh. Di ba? Di naman nila alam kung sino talaga ako. Hindi naman nila alam kung anong pinagdaanan ko, kung anong kakayahan ko. So, ba't ako magpapa-apekto sa dami? Di ba? Ba't ako magpapa-apekto sa dami account? So, ma-advise ko lang guys, mahirap talaga. Pero, kapag na-reach mo yung point na sobrang secured ka na kung ano yung pagkatao mo or sino ka o anong kakayahanan mo, powerful ka. 'Di ba? Kapag hawak mo yung sarili mo, powerful ka. Hindi mo kailangan ng kahit sino. Kaya nga 'di ba sinasabi nila, kapag kaya mong kumain mag-isa sa labas, powerful ka. Ganon din 'yon sa buhay mo. Kapag alam mo yung sarili mo, kailan mo yung sarili mo, powerful ka. Yeah. Oh, question. Maliit na friend group pero totoo or maraming friend group pero feeling mo lang love ka nila.
Ako Kahit walang friend, okay lang. Ako, to be honest, sa sobrang people pleaser ko dati. As in, mula high school, college, ang dami kong circle of friends. Tapos, dumating sa point na kailangan ko ng tulong. Wala akong mapagsabihan ba. So, doon ko nasabi sa sarili ko na iba yung tropa sa pang-inuman, iba yung tropa na pang-kaibigan talaga. 'Di ba? Oh, yung ko lang narinig yun, ha? 'Di ba? Kasi yung Ngayon ko mga lang tropa narinig mo, yun, yung mga tropa mo sa inuman, andyan yan kasi masaya. Pero pag dumating sa point na malungkot ka, kailangan mo ng matasabihan ng problema or matatakbuhan, yung mga kainuman mo, andyan ba yan lahat? Tropa mong pangkape dapat, ano? Oo, iba yung tropang sober. pangkape. Pag sinabi mong tropang pangkape, trentahin ka na. Hindi, yun lang yun sa akin. So, Ayun, tama. based sa question mo, I feel like mas gusto ko yung kahit isa lang. May constant ka Good lang na shit, friend. Na kahit anong mangyari, hindi ka niyan gatalikuran. Minsan low maintenance man, kahit di kayo mag-usap ng Kahit- sobrang tagal. Ayun, yung friend na kahit di kayo mag-usap everyday, pero pag nakita kayo, alam mong tiwala ka dyan, hindi ako tatalikuran nito. Alam ko na yung istorya mo eh. Oo. Kahit anong mangyari, tropa tayo, wala tayong talikuran, hindi kita sisiraan. Parang I Yung think ganon. it's parang nakakaano naman as a friend din na ikaw na nga tinuring tas oo. Parang Nalungkot naman ako doon. diba? Wala I lang, mean, nalungkot lang ako. Kasi, alam mo, yung dapat topic natin, dito na ma-open. Kasi parang, okay na kahit konti lang yung friend mo, basta hindi ka i-betray. Alam mo yon, if talagang totoo kang friend, hindi mo i-betray yung friend mo eh. Alam mo yun, hindi ka gagawa ng bagay na alam mong masasaktan o kaya ma-feel niya na niloko mo siya or sinaktan mo siya. I mean, the basic, friend mo yun eh. Di ba? I mean, it's, hindi na kailangan palalimin pa. Kaya ka nga kaibigan ng taong yun eh. Exactly. Ba't mo pa naging kaibigan kung Yes. isasaktan mo lang din naman? Ako ever since sobrang picky ko, dami kong kilala na di ko masasabing friends ko sila kasi kilala ko sila pero hindi ko walang masyadong banding. Sobrang Yeah. dami kong kilala pero pag sinabi mong friend, sobrang hindi ako friend kami. Hindi ako ganun, 'di ba? Hindi ako maganon. Sobrang konti lang yung friend ko pero yung mga friend na yon, solid naman. As in sobrang solid naman ng mga friends na yon. Pero sometimes hindi mo sobrang lungkot lang kapag akala mo yung mga friends Friend na mo. nandyan tapos akala mo parang solid to, ganyan to, tapos it turns out hindi pala. Sobrang Tsaka hirap pag pinagmalaki mo pa, no? Oo, tas pero again, mas okay na yung konti basta lahat yung totoo. Yeah, and at the end of the day, hindi natin control yun. May Oo. sarili siyang gawain niya, I mean, at least on your part, you did your best, ganito mo siya tinrato, ganito mo siya pinagmalaki sa iba, and hindi mo na control kung ganun pala gagawin niya. Yes, exactly. Believer din ako talaga even on work and with my friends na we listen, we don't judge. Yes. Makinig ka lang. Ako I really built Will Talks for that reason. Di ba sabi ko nga kanina gusto kong nakakausap ng tao. I mean, may kinig lang ako. I mean, I'm gonna listen but I'm not gonna judge kung ganyan pinagdaanan mo. Kung ganun sasabihin mo sa ibang tao din, kung ganyan kwento mo, I mean, sa'yo yan. I mean, you don't have to tell it, but sa'yo yan. But, alam mo yun, kinig lang. And sometimes kasi, nadadagdagan yung kwento the more we pass it on. For example, yung si Cleo nadapa. Kinento sa akin ni Ward, uy, si Cleo nasugatan. Pag ako kinento ko, uy, dumugutoy ganito ni Cleo. So, Yes. nadapa lang siya, be. Kumbaga, nung pinasa-pasa mo na, super lalanda. And sometimes, the best way para di na lumala, let it stop na sa'yo. Kung merong ka narinig, sa'yo na yan. Sa'yo na, huwag mo Yeah. nang sabihin pa sa iba. Huwag mo That's sabihin na sabi ni ganito, ha. Kasi igaganon din niya yun, no. Lahat yan. Hanggat mag full circle dumating na rin sa'yo. Nabalitaan ko, Wala sabi. Exactly. So, you know what? What I like about Will Talks is sobrang knowledgeable. Wala akong pera. Sobrang knowledgeable and at the same time, may upbringing talaga. And hindi ka lang basta-basta nag-a-ask ng questions and you ask questions para may matutunan din yung mga viewers mo. And ako at the same time, gusto ko rin talaga kasing matutot. Parang nga sa walawa. Kung alam na. And that's true. Kumbaga, you ask questions to learn and you ask questions for other people to learn as well. Diba? I mean, it's so nice to have people like Will. I'm so happy and so proud of Will. Salamat, Top 1 Mare. Spotify? Oh Hindi my ba God! top 1 Spotify? Ay, papatop 1 pa rin natin ngayon, diba? Mali
Malay mo after this collab mag-ano na. Di ba? So, I mean, it's so nice. It's so nice na may mga creators na, alam mo yun, nagbibigay ng positivities out Thanks, there. This kinds of topics, this kind of podcast, maraming nahe-help na tao. This is some kind of unpaid therapy. Kasi actually may mga ganyan din ako. May mga ganyan din akong pinapakinggan din naman na me, myself, na nakikinig din ako ng mga shows at podcast na lalo lang pag alam kong swak sa akin yung topic. Gusto ko talaga, kayo, gusto ko kayong makausap, gusto ko makabanding yung mga tao. Yeah, it's so nice. It's so nice talaga. Ganun. Diba? Unpaid therapy. Yes. Ako, to be honest, pag narinig ko yung podcast, ikaw na yung nasa isip ko. Ako din. Totoo. Promise. That's true. That's true. Pag narinig ko podcast, si Will, parang ikaw na yung naaalala ko. And sobrang taas ng respeto ko sa mga taong gano'n, na parang pag nakikita mo sila online, na parang ang dami mo na-inspire na tao, ang dami natututo. Pinapanood kita dati on a certain show on TikTok. Talagang sabi ko, ay, gusto ko someday makausap ko to. Wow. Pero I mean, it's on a different level din na, ito namin, kakolab ko sila. Siguro yun lang din yun. May personal rin ako na, okay, achieve. Dati pinapanood ko lang to on TikTok. Ngayon, nakakakwentuhan ko na. Natututo rin ako sa kanila. And at the same time, may bonding din na... Yes. Yun yung the best Like, yung may makukuha ka din sa kinakausap mo. Like, di ba, I mean, especially positivity yung makukuha mo. Hindi like gossips or negativity or like, parang imbes na ma-inspired ka, parang magiging iba yung outlook mo sa mga bagay-bagay. I mean, gets mo ba? And it's so... Sabi nga naman, spread love, man. Yeah, and it's so rare na may makausap ngayon na parang, alam mo yun, parang past sa vibe mo. Gets mo? I mean, Vibe check lang ba? Alam mo, it's so hard these days na parang yung iba, may masabi lang, may ano lang, ganon. So it's really hard. And kapag ka dumating sa point na makahanap kayo ng mga tao na same the way kayo mag-isip or kung paano kayo magbigay ng positivity or ng aura Alagaan sa niyo sila. buhay. Yes, because these days it's so hard. It's really, really hard. No? Oh, by the way, di ba sinabi share ka din ng experience mo. So Will, Yes po, madam. Ano po yun? so, bigyan mo naman kami ng, Pinaka-worst na experience mo sa mental health and paano mo siya Paano ko na-pick na-overcome? up? Yes. Siguro sa sobrang dami rin, hindi ko masabi yung worst, but ano na lang, one. to give one na lang, siguro may mga feedbacks ako narinig. I mean, akala ko dati friend ko sila, tapos may mga narinig ako ganun pala sinasabi sa akin. Siguro mga ko to, siguro high school and college. I mean, alam mo yung daming behind my back. Ay, kala ko friend ko kayo, tapos behind my back, puta may ganyan kayong topic. Like, sinasabi niyo yun, May GC? hindi. I mean, personal. Okay, eh. gets. I mean, di ko na alam kung may GC, but siguro, ang sakit lang din sa utak na parang, God damn, like, ininvestan mo sila ng oras, ininvestan mo ng energy mo. Tapos, ang balik sa'yo, pucha, parang topic ka lang May pala mga nila. nasasabi pala kayo. Like, topic nyo, I mean, siguro, hinila ko lang yung sarili ko from that. In a way lang na, natutunan ko sa therapist ko na, be available to people, but don't attach yourself to people. Yes. Okay, available. For example, available ka na gano'n, but kung hindi mo naman siya fully kilala at fully invested ka doon sa tao na Huwag ka mag-attach. Like, kunwari, kayo, bilang mag-partner. I mean, given naman na yun. But, kunwari yung, huwag mo masyadong, minsan kasi pagka people pleaser na tao, kailangan, goods tayo. Minsan natutunan ko rin, hindi mo naman kailangan maging good, hindi mo kailangan di mo kailangan na magustuhan ka ng lahat ng tao. As long as gusto mo yung sarili mo, wala kang ginagawang masama sa kanila, let them be. Yun lang. I mean, protect yourself. Para yan sa'yo. Kasi sobrang bilis niya ma-attach, kaya sobrang bilis niya masaktan. Pero hindi ako people pleaser. That's a good. Kasi ako hindi naman ako sa madaling mauto. Pagka pinakitaan kasi ako ng kindness, kuha mo na ako Or like, yung mga, basta yung mga characteristics na sa tao, madali akong maka-appreciate pagka nakita ko mabait, pagka maasikaso, and everything. Parang mabilis akong ma-attach, parang yung bait niya, tapos 'di ba mabilis ako magtiwala. Tapos kaya ako lagi nasasaktan kasi
yung naniniwala ako sa pinapakita sa akin. Turns out, pagka hindi pala, ayun, lagi ako lagi nasasaktan. Pero hindi ako people pleaser. Kung sino yung mga tao na nakikitaan ko na nag-good sa akin, hindi ako yung parang, gusto ko maging friends sa ganito, if-friend ko. Hindi, wala akong pakialam sa ganun. May ugali din ako na kung hindi mo ako gusto, edi wag. Parang wala akong pakialam kung ayaw mo sa akin or gusto mo sa akin. Pero once pinakitaan mo ako ng mabuti, nai-in love ako kagad, kahit friend. Parang, love. Tsaka iba pa naman ako mag-love kahit sa friend. As in, ride or die. Parang, sobrang ganun ako mag-love. Kaya kapag that's a good pagka na-hurt ako, nababroken din ako kahit sa friends. Medyo matagal din ako makamove on sa friends. Mahirap yun ha. Mahirap So- broken sa friends. Sobra. Totoo, I mean, ibang level syempre yung relationship. Pero pagdating sa friends, sobrang binavalue ko yung mga friends ko talaga. Love kasi yun eh. Oh, iba, parang kami din ni Bebe. May like ano, nagkakwentuhan kami na, uy, si friend ko ganito, ganyan. Tapos minsan may kwento din siya sa akin. Bakit kaya naggaganito na si friend ko, no? I mean, alam mo, gets din namin na it's a different kind of sadness and broken na Gets. na iba eh. Like kaibigan mo yun eh. Na-experience ko yung na-experience mo nung college ako. Oh, shit. Ayun yung iba yung tropa ng inuman. Ganon din yung na-experience ko. Nung time, question lang, nung time na yun, doon ka nagtaas ng wall na parang hindi na ako agad-agad magpe-friends. Shit. Oh, man. Diba? Kasi Na parang, nagdala ako na parang may kisama ako pero hindi ka agad makakapasok sa buhay ko. May kisama ka na lang. Oo. Tama, Kasi tama, parang takot ka na eh, na parang lahat yun nagtiwala ako eh. Oo. Tapos at the end of Huwag the na day, maulit. di ba? Mm. Kaso may nakalusot pa rin sa akin na friend eh. Tapos at the end of the day, ganun pa rin na parang ayoko na talaga. Parang dumagdag lang tuloy na. Parang tsaka na lang siguro may kisama na lang ako. Na parang yung effect ng tao sa'yo, hindi nila alam na gano'n na pala kalala yung nagiging effect nila sa'yo. Yeah. Kasi ang kanila, wala lang yan, ganyan. Hindi nila alam na yung genuine love na binibigay natin sa ibang tao, hindi nila alam na sobrang masisira din tayo kapag nawala yun. Di ba? Na ang kanila, hindi okay lang yan. Pero sa atin sobrang deep na to the point na parang ayaw na natin magpapasok ng tao sa buhay natin. Di ba? Kasi siguro, mas, yun yung downfall ng pagiging genuine eh. Yung sobrang, paano ko ba sabihin nyo, parang hindi nila alam yung effect kapag sobra kang nagmamahal sa wala kang pakialam. 'Di ba? 'Di ba? Kaya parang after nun, dahil na-experience mo na yun, parang kahit hindi naman dapat, gusto mo na lang maging kagaya nila, wala na lang pakialam. Traumatizing siya. Kaya siguro, parang lagi na lang charged to experience yung mga nangyayari. Ano? Kaya siguro, nauubos na yung genuine na tao sa mundo. Kasi gusto na lang natin maging kagaya nila para less yung energy natin, less yung pain. Tsaka lagi tayong walls up. Yes. Pero alam nyo, ako, ganun din yung mindset ko eh. Like parang pag nasaktan ako, gusto ko mag-walls up, pero hindi siya nangyayari. Totoo. Like, Parang- okay, walls up oo, ako ngayon, pero oo. pag nakita ko Isa ba tayo ng piniisip dun sa nangyari na naman? Nangyari sa amin, tapos nangyari na naman sa akin, nangyari sa akin yung Insane. sinasabi niya, tapos nangyari pa ng 2 beses sa akin. Pero alam mo, parang may part sa akin na natutrauma na ako eh, na parang takot na ako magkaroon ulit ng friend. Parang casual friend na lang. Ayoko nang yung parang, yung masyadong deep. Pero may part pa rin sa akin na hindi eh. Parang gusto ko pa rin magkaroon ng friends na, gusto ko pa rin magmahal. Parang alam kong hindi, tulad yan, tulad ng sinasabi ni Mahal na parang nauubos na yung mga taong ganun. Ayoko maubos. Alam mo yung gusto ko pa rin napakita sa tao na may mga tao pa rin na kahit paulit-ulit yung nasasaktan, paulit-ulit yung tinatarantado. Open pa rin ako makakilala ng tao na deserve makakita ng love na meron ako, na mabibigay ko. Alam mo yun, kasi parang gets ko kasi ganun din naman yung nafe-feel ko. Pero every time na tinatry ko mag-walls up, every time na tinatry ko na magbago na lang kaya ako sa aspeto na to, kasi hindi ko deserve yung na-experience ko, pero paulit-ulit akong tinatarantado ng mga tao na to. Pero parang may part sa akin na wala namang kinalaman yung mga taong dadating na bago Iba sa naman buhay siya ko eh. eh. Na parang, okay, pag nangyari ulit yun, aray na lang ulit. Charge to experience. Pero alam mo yun, at the end of the day, naniniwala ako na makakahanap pa rin ako ng taong parehas ng puso ko. Na alam kong mamahalin ako no matter what. Alam kong hindi ako kayang i-betray. Alam kong hindi ako kayang saktan kasi iniisip niya ako na parehas kami ng understanding ng level of, alam mo yun? So parang, kahit gaano ko isipin na gusto ko nang magbago, gusto ko nang ibigay yung same energy na binibigay sa akin ng mga tao, may part pa rin sa akin na hindi eh. Parang hindi ako yun eh. Pagka binago ko yun, sino na ako? O kaya, pag binago ko yun, paano na yung mga taong naghahanap ng kagaya ko? Di ba? Parang alam mo yun? So parang, gustuhin ko man magbago, gusto ko mag-walls up, pero every time na may mga tao nagpakita sa akin nang nakuha yung kilig ko, wala na. Nag-meltdown na yung sobrang kapal
makapal na wall. Nagme-meltdown. Alam mo yung parang, di ba? So, as in, sobrang bilis siya. Lagi siya nagsasabi na, hindi naman, parang ako lagi akong positive sa buhay. Lagi akong positive sa tao na, hindi. So, panira ako, negative ako. Hindi, balance, di ba? 6-7. Eto kasi medyo, medyo may pagka-judgmental. Hindi naman, parang ano naman, ganyan. Ako yung parang lagi akong positive. Parang kahit minsan, in your face na yung pagiging negative, na parang hindi, may isang point pa rin, may 1% ako nakikita, yun yung tinitignan ko lagi. So parang, minsan sinasabi ko, Lord, parang pagod na ako sa ganito, gusto ko na maganda, pero may part sa akin na, wag. Kasi merong mga taong kailangan ka. Sagot ko, lagi na lang bang ako na lang yun ang ako. Pero, alam mo yun, I mean, at the end of the day, kahit anong sabihin ng mga taong nakasakit sa'yo na ikaw yung villain sa story nila, at the end of the day, hahanapin ka pa rin nila sa iba eh. Okay, at the end of the day, may mga taong maghahanap ng kagaya mo, na kapag ka nahanap ka nila, everybody's happy. Everybody's okay. Alam mo yun na parang, if, for example, kung ikaw, same tayo ng heart, paano kung nagbago na ako tapos hindi kita nabigyan ng chance to enter my life and to give the love that I can give? Tama. Na hindi mo ma-feel na, ay putik, may tao pa palang ganito. So, parang, paano ka na ikaw naghahanap ka pa rin ng taong aside sa romantic relationship, naghahanap ka ng kaibigan na mamahalin ka Same, ng walang, I mean, di ba? So, this is the time, guys, to open up your wall again. And I mean, iba-iba naman tayo, guys. But, I mean, siguro may part ng sa akin na hindi ko kayang i-change yung bagay na alam kong hinahanap ko din. Gets Kasi hindi mo yun, mahanap gets yun. yung bagay na hindi mo rin nabibigay. So, di ba? I mean, hindi mo mahanap yung bagay na hindi mo kaya mabigay. Kasi di ba, hindi mo nga nabibigay sa parang, pero iba-iba naman tayo. Siguro ako, I just want to give love. Kahit na paulit-ulit ako nasasaktan. I mean, the love that I have is unlimited. Parang, okay na pagod ako sa'yo, but it doesn't stop there. The person that I'm gonna meet is not you. So, hindi same, alam kong hindi same maging experience ko. But if ever man na maging same experience ko, well, doon ka na mapupunta sa mga taong naging same yung experience ko. But yung mga bagong dadating and yung mga taong existing na deserve ng love na meron ako, na pwede kong ibigay, I mean, alam mo yon. So, it's so sad lang na may mga tao na ganito yung puso tapos paulit-ulit lang na take advantage, paulit-ulit na bebetray just because you're soft, just because you're understanding and stuff. But at the end of the day, na-realize ko, it's not my loss na tinarantado ako ng ganito. I was pure, I was genuine, As long as alam mo naman sa self mo na ganun. exactly. Diba? I mean, like, at the end of the day, if you don't want the love that I offer, it's not for you. Diba? Amen. Real Let's talk. go. Good shit. Word of wisdom. Good shit. Ba't mag-start ka na ng... Soon. Guys, abangan Word of Wisdom, Ward and Cleo. Let's go, Ward and Will. Ala, WW. 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 WKW. Yeah. So much for that. Solid. Ayun. Ako, i-end ko to since ito episode na to, we tackle about stress and shit. Top 3 songs mo para kung gusto mo lang mag-feel good, anong top 3 songs Feel mo? good, like, pasaya ka. On a down moment, you're gonna choose top 3 na ito yung best mo sa playlist mo. Titi Me Preunto. Ano yun? Titi Me Preunto. Kay Bad Bunny. Okay, Parang okay. pag naririnig kasi namin yun, kahit gano'n kami kalungkot. Titi Me Preunto. Ano pa ba? Anong kay Kelani? After Hours. Tsaka, ano pa ba? Ikaw na sa isa. Ano ako maisip? Sige. Any Justin Bieber song. Oh shit! NJB. Believers. Woo, Solid I love JB, Justin. I love you, solid Justin JB. Bieber. Concert siya. Shout out to Justin Bieber. Parang mapapanood niya to, no? Ako na to si Hailey. Hailey Wardo. The top 3 song. Top 3 song. Actually, kapag hindi ako okay or like sad yung ko, gusto ko talaga nagwo-worship talaga ako. Worship or solid. Yup. yes. Doon talaga ako kay Lord lagi. Yun yung Naman, puntahan ko lagi. naman. Worship or praise and worship. It's either praise or worship. Ganong genre. Oo. Sige, if you're gonna choose from that, top 3 mo doon. Ay, hindi naman lahat. Depende. Hindi naman lahat. Parang Okay. praise and worship kahit ano doon. Tapos,
aside dun, ito na, we're gonna get dirty. Baby Do Better. Any video song. after mag-praise and worship, ano nag-Baby Do Better? Depende sa mood. Like for example, talagang yung lungkot ko talagang, ano talaga. At dun siya sumikat, guys. Sa Baby Do Better. Oo, talaga. Yes, isa yan. Mahilig ako sa mga, sa mga sexy song. Yung mga bed scene songs, mga video, ganyan, Chris Brown, mahilig ako sa ganyan. Momol songs, no? Worst, ganon. Momol playlist. Oo. Actually, may Spotify na playlist ng Momol playlist. Yeah. Talaga. Worst behavior ni K1, yung ta-da-da, ganun kasi, put your ass to work. Nakakapag-vibe siya. Minsan try mo yun, tingnan mo, ganun ka. Real song. Baby Do Better. Baby Do Better. Real song. Ikaw, anong top 3 mo? Top 3 ko, if I wanna feel good. Ano ba? Feeling ko hugot pa rin yung... Hindi. hindi. Akala nga nung iba, puro hugot pinapakinggan. Pero, naging branding ko lang talagang hugot. I mean, guys, ayun sabihin ko sa inyo, naging branding ko lang hugot. Pero, talagang gusto ko, mga pinapakinggan kong songs. Normal na tao po siya. Ayan, sila na po patunay. Pag nakasama nyo ako in Normal person, na tao naman siya. hindi ako guys, malungkot na tao. Akala nga nila kasi sad akong person. Oo nga, yun iba kasi. Branding ko lang yun dyan sa, nagkakataon lang yun yung mga pinag-uusap. Ano ba? Normal. Top 3. Bebe, ano mga pinapakinggan kong kanta? Feeling ko, Beanie. Hindi. Bini Berocha. K-pop. Yung done hiding. Ay, iba ba yun? Imagine Dragons. Iba ba na yun ba? May dragon kasi, di ba? Golden Hunter yun. Mali. Oo. Huntrix, Putang ina. Ano ba top 3 ko? Hindi, yung top 3 ko. Top 3 siguro yung kay Kim Macklemore. Ayan, yung Can't Hold Us, go back, this is the moment. Top 3. Tapos, top 2 ko, ano top 2 ko, B? Hindi mo yung pinapatugtog lang sa CR yan para mga Ayoko sa'yo. ma-lift up Pagkain ako yung eh. pinagtagpo ko sa ligo, wag na. Top 2 ko ewan ko kung alam. Basta from musical siya Hamilton na Satisfied. Yun, gusto ko yun. Top 2 Satisfied. Top 1, ewan ko kung hugot song ba to. Basta sometimes ni Britney Spears. Sometimes I run, sometimes I hide, sometimes I'm scared of you. Parang, oh my God, ina, man. That's so nice. Oh, parang, Yeah. pabalagbagin ko tong araw na to pag yun yung Balagbaga na! yun yung, anyway, guys. So kayo guys, ano yung top 3 nyo? Comment down below. Please. And also, mukha lang tong unang collab namin, but we actually did part 1 on TikTok. But Yes. kung gusto nyo pa ng another set of collab with Ward and Cleo, please comment down below because we can make it possible. Yes. And also, baka pwede natin gawin Q&A with Cleo. Yes. And Or pwedeng Will and Cleo, Will and Ward. Diba? Gusto mo, Ward and Cleo na lang. actually, nawala na ako. Tinanggal siya. Ako na lang magka-camera. Ako na lang. yan. Madami naman tayo pwede gawin. Comment nyo lang and it's very, very nice. Pero guys, we also do podcast sa account namin, and also we're gonna make account for the podcast then. So next time si Will naman yung i-guest natin. Please support them guys, my community, Yes. mga Will Talks community. Go Will Talks, support. I love you guys. Hi mga mahal ko rin kayo, okay? Kasi mga kayo, mga matatalino kayo. Kung hindi matalino, mahal ko pa rin naman kayo. Yin yang. And to end this, guys, maraming salamat. And please, stay tuned sa mas marami pa nating episodes, mas marami pang collabs. And together, I'm really, really happy na kasama ko ngayon sila. And Ward, Cleo, Welcome home! And also, bye-bye!